Posibleng sa susunod na taon pa matatapos ang mga road project na layong maibsan ang matinding traffic sa Metro Manila. Kaya habang hindi pa ito nakukumpleto, tiis-tiis daw muna ang mga motorista. Saksi si Lea Alves. Bagong taon, tapos na ang Christmas rush pero mabigat pa rin ang traffic sa ilang pagkakataon sa Metro Manila tulad sa EDSA. At hindi lang yan tuwing rush hour. Talaga pong matraffic, hindi na ako magagamot dyan. Araw-araw na natatraffic. Late. Pag-uwi mo, late. Galit na yung asawa mo, di mo wala lang kung anong sasabihin ulit. Ayon sa Malacanang, tuloy naman ang paggawa ng mga proyektong luluna sa traffic tulad ng Metro Manila Skyway Stage 3, NAIA Expressway Phase 2 at LRT Line 2 East Extension Project. Yun nga lang, habaan daw ang pasensya dahil kung hindi ngayong 2016 ay posibleng hanggang 2017 pa ang construction. Maraming mga kuwan na ginagawa pero kung mababawasan ng traffic pag matatapos na yun, malaking tulong. Tagawal pero sa ibang dako, maganda naman yun malaki may tutulong nun sa traffic. Kasado na rin daw ang 9 na iba pang road at transport projects na layong maibsan ng mabigat na trapiko. Makatutulong daw ito hindi lang sa Metro Manila kundi pati sa mga rehiyong kadikit nito, ang Central Zone at Calabar Zone. Aprobado na rin daw ang bagong terminal building sa Clark International Airport. Pero sa dami ng ipinagmalaking proyekto ng palasyo, hindi nabanggit ang LRT-1 extension para paabutin ang train line sa Bacoor, Cavite. Kontrobersyal pa naman yan dahil sabi ng Pangulo noong 2013, magpapasagasa sila ni Transportation Secretary June Abaya kung hindi matapos ang proyekto sa taong 2015. Nauna nang sinabi ng palasyo na hindi literal ang pangako, pero wala pa itong tugon kung bakit hindi ito nabanggit ngayong araw sa listahan ng mga proyektong tinatapos ng gobyerno. Sabi lang ng palasyo tungkol sa mga di pa tapos na proyekto. Hindi kasi uubra yung instant lamang o yung immediate projects. Dahil nga lumalaki ang populasyon natin at dahil nahuli tayo doon sa paglalatag ng mga kinakailangang infrastruktura na hindi nakasabay sa paglago ng populasyon, ay kinakailangang ilatag itong mahalagang infrastructure projects. Paglilinaw pa ng Malacanang, hindi raw sinadyang pagsabay-sabayin ng mga proyekto ilang buwan bago ang pagtatapos ng termino ni Pangulong Noynoy Aquino. Kailangan daw kasing dumaan ang mga ito sa masusing pag-aaral. Hindi simple yung mga proyektong yan, yung mga interchange, yung mga infrastructure projects na nabanggit natin, require detailed technical feasibility studies na hindi naman pwedeng matapos overnight. Kahit na inumpisahan noong 2010, nagkaroon din daw ng kaso sa korte ang ilan sa mga proyekto kaya naantala ang pagsisimula. Ako si Lea Alves, ang inyong saksi.